Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Risa Ontiveros, tatakbo ba? Mukhang handang tumakbo sa 2028. Pero bakit ang aga? Bakit ang aga niya pong nagpahayag, no? Mayroon pong purpose yan. Pag-uusapan din po natin, ito po si Bato de la Rosa, wala pong tiwala, duda, no, dito sa sinasabi ni Pangulong Marcos na reconciliation. At ayon naman po dito kay Senator Bongo, kung talagang kung talagang sincere, na gusto talaga ni Pangulong Marcos ng reconciliation, buwat po sa mga Duterte, magpakita naman sa gawa, no? Yung kinakailangan pabalikin muna si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Alam nyo po, ang aga po ng magpahayag nito ni Risa Ontiveros. Ako po, alam ko po yung dahilan, no? Si Risa Ontiveros, alam naman natin katatapos lang na eleksyon. Wala talaga sa hulog to, no? Gusto niya kaagad na kunin relatively sikat na sikat po ngayon si Bam Aquino, no? Sinasabi nga si Bam Aquino pwede siyang maging standard bearer ng block nila, yung mga Dilawan at Kakamping. Pwedeng siya yung maging patakbuhin nila bilang o siya yung maging bagong leader, no? Kaya nga po nag-ipal kagad to si Ontiveros. Ayaw niya kasing maagaw sa kanya yung pagiging leader ng oposisyon. Siya lang naman nagsasabi na siya leader ng oposisyon. Tanong, kinikilala ba siya? Meron po ba siyang papel sa panalo ni Bam Aquino at saka ni Kiko Pangilinan? No? Alam mo, Risa Ontiveros, yung kawalan mo ng hulog, si Risa Ontiveros, ano yan yung ego niyan o yung hindi anong tawag dito sa tao na to? Masyadong inseguridad, no? Yung insecurity niya, dala-dala niya. Una, insecurity niya, ang tagal niyang pinagnasahan na siya. Kumbaga, lagi niyang pinoproject na siya na yung leader. Wala na, hindi na ikaw yung leader ng oposisyon dahil ang tunay na oposisyon mga Duterte. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin kinikilala na oposisyon yung mga yan, no? Ang sinasabi lang natin, etong si Risa Ontiveros, gustong-gusto nito na kilalanin bilang siya yung leader. Ang tagal na panahon na hindi naman siya kinikilala dahil hanggang ngayon, ako naniniwala hanggang ngayon, ang kinikilalang leader ng mga Dilawan at Kakamping, si Leni Robredo. No? Pareho sila Pareho ng ugali ang mga yan Okay. Ngayon, napansin ni Risa Ontiveros na sikat na naman si Leni Robredo. Tapos sumikat pa si Leni Robredo, wala na siya magagawa doon, tinanggap niya na no. Ang tanging paraan lang para siya yung kilalanin na leader ng Dilawan at Kakamping, yung hindi na tumakbo si Leni Robredo bilang presidente sa 2028, di ba? Pero kaya po sa tingin ko, biglang nagdeklara to na siya yung leader ng oposisyon. Yung inseguridad niya na wala nang bukang bibig ngayon yung mga Dilawan, kundi Bam Aquino at Bam Aquino. Yun po yun, no? Nagmumula po yun sa inseguridad nito ni Risa Ontiveros. Kinakailangan niyang sabihin na siya talaga yung tunay na leader nila.
ng mga dilawan at kakamping. Tignan po ninyo. Kasi ang tagal niya po nagpo-project niya siya yung tunay na leader eh. Sa totoo lang, Ontiveros, wala ka naman talagang tunay na lakas. Pang-ilan na nga si Ontiveros nung tumakbo siya senador? Kung hindi ako nagkakamali, panlabing isa yan o pansampu o panlabing isa eh. Di ba? Kulelat ka eh. Si Bam Aquino, mataas yung posisyon. Inunahan mo na. Nang aagaw ka ng moment. Alam mo yun? Moment to ni Bam Aquino eh. Ha? Moment to ni Bam Aquino. Gusto mong kilalanin ka na leader ng oposisyon? O wag na oposisyon. Si Sara Duterte na leader ng oposisyon. Gusto mong kilalanin ka ng leader ng kakamping at mga dilawan? Sa totoo lang, sino ba mga nagpa-endorse sa'yo? Ha? Sino ang pumunta sa'yo para magpataas ng kamay ng mga senador? Wala naman eh. Tignan mo si Leni Robredo. Yan ang kinikilalang leader. Yan yung kinikilalang merong tao. Ilan ng senador na nakipagkita kay Leni Robredo, nagpa-picture man lang. Pati sila Marcoleta, ang daming senatoriables. Na pagpupunta sila sa Bicol, dadaan sila kay Leni Robredo para magbigay pugay, no? Teritoryo. May sariling teritoryo. Ikaw ba, Risa Ontiveros, saan ba teritoryo mo? Sino ba ang nakipagkita sa iyo para magpa-picture? Wala naman eh. Di ba? Okay. Kaya nakakatawa kasi inunahan mo pa si Bam Aquino. Si Bam Aquino, kung hindi po tatakbo kung si Leni Robredo po, ipapaubayan niya po yung leadership ng mga dilawan at kakamping, hindi sa iyo, Risa Ontiveros. Dahil wala ka naman talagang kakayahan. Dak-dak, atake ka lang. Iba na approach ng mga dilawan at kakamping. Hindi mo ba napuna? Hindi na sila umaatake katulad mo. Ikaw, atake ka pa rin ng atake. Wala ka sa hulog. Alam naman natin hindi mananalo yan. Di ba? Sino ba? Kaya lang, siyempre, ang nakakahiya nito, sinasabi mo na meron kang grupo, di ba, na ikaw yung leader nila. Ikaw ba kinikilala ka rin ni Kiko at ni Bam na leader? Sigurado ka ba na sa'yo sasama? Kasi ang sabi ni Risa Ontiveros, definitely, ang tunay na oposisyon ngayon, etong kampo ng mga Duterte. Pero hindi ibig sabihin na oposisyon sila, automatic na minority sila. Hindi. Pwede ngang maging majority yung Duterte group eh. Hindi mo ba napuna yun? 5 yung nanalo ngayon, Duterte. Plus si Mark Villar. Plus si Robin Padilla. 7 na. Sino pa ang pwedeng makuha? Yung mga Cayetano. Pwedeng makuha yan. Basta makuha lang nila. Si Soto, basta maging Senate President lang, very willing na bumaliktad laban kay BBM. Di ba? Baka nga maging majority pa yung pro Duterte. Definitely, sabi kasi ni Risa Ontiveros, pag daw hindi sila naging minority at yung Duterte group ang naging minority, magiging independent na lang daw sila. Sinong sila? Sa tingin mo, susunod sa'yo si Bam tsaka si Kiko? Hindi ako naniniwala. Hindi, Trillanes na naman. Nanalo ba si Trillanes na senador? Hindi senador ang tinakbuhan, mayor lang. Nanalo bang mayor? Trillanes na naman. Mga senador po pinag-uusapan. Yung mga fans ni Trillanes dito. Okay. Ipaalala ko lang sa'yo. Hindi, siya lang nga eh. Ikaw na nga lang yung minority dun eh. Natalo ka pa ng independent. Di ba? Yung sa commission ng appointment.
Okay. Hindi mo naisip yun. Si Bam, hindi na siya Liberal Party. Paano mo naisip na ikaw ang kinikilalang leader ni Bam at ni Kiko? Hindi mo ba naisip na pwedeng sumama sila kay Marcos? Ayusin mo muna, 3 lang kayo dyan, ayusin mo muna kung ikaw talagang tunay na kinikilala bago ka mag-e-epal. Yun lang yun. Wala namang sumiseryoso sa'yo. Sa totoo lang, Risa Ontiveros, walang sumiseryoso sa'yo. Sinong kandidato ang pumunta sa'yo para magpakita man lang, yung magpa-picture man lang? Alam ko kay Lenny marami. Sila Tito Soto, pati si Marcoleta, pati kung sino-sino napupunta sa Naga. Nagpapa-picture. Di ba? May clout kahit papano si Lenny. Ikaw, wala ka. Wala akong nabalitaan na pumunta sa'yo na senatoriable para magpa-picture man lang. Anyways, punta na po tayo rito sa mainit na mainit. Alam nyo, nakakaasar, no? Nakakaasar to si Auntie Claire na parang anyabang-yabang. Kanina nanonood ako na yung reconciliation daw, hindi lang para sa mga Duterte, para daw sa lahat ng tao. Auntie Claire, hindi naman kami nagsabi ng reconciliation. Hindi naman yung mga Duterte, yung Pangulo mo, ang nag-aalok ng reconciliation. Hindi nagmula sa Duterte, wag nyo pong babaliktarin. Ngayon, yung marami na, alam na namin yan. Alam na namin yan. Kalaunan, sisisihin nyo na naman yung mga Duterte dahil nagsalita na si Marcos na gusto niya na reconciliation. Siyempre, wala nang tiwala yung Duterte group. Lahat po ng maka-Duterte, hindi na po nagtitiwala sa salita ni President Marcos. Ngayon, ang lumalabas pa, Auntie Claire, na parang kami pa atat na makapag-reconciliation sa inyo. Ang katotohanan, Auntie Claire, sinasalba na lang ni Marcos yung natitira pa niyang, di ba? Kasi lagapak, pinakamasamang record, pinakamasamang record ng Pangulo sa midterm election in the past 5 decades. Yung sinasabi ni Risa Ontiveros na hindi po siya sasama sa Duterte Block. Sino ka naman? Gaano ka naman importante? Hindi ka naman, wala ka naman bilang Ontiveros Nakakabuisit kasi parang kung pakikinggan mo si Auntie Claire, tayo pa yung nag-suggest ng reconciliation. Ang sinasabi ni BP Sara, bloodbath, dadanak ng dugo, hindi reconciliation. Sawang-sawa na kami sa mga katotokes nyo. Ano sabi ni Senator Bato? Mag-real talk lang tayo. Ito po ang pinahayag ni Senator Bato. Galit Sabi ni Senator Bato, sino ba may ayaw sa bati-bati? Sino ba may ayaw sa walang away-away? Ito, maganda yan. Maganda simulain yan. Sino ba naman na may gusto ng away? Lahat naman tayo gusto katahimikan. Pero yun nga lang, kung sincero sila sa sinasabi nila. Diba? Thank you very much kay May Orteguera na nagbigay sa atin ng 25 AED. Wala naman sigurong gustong forever mag-away. Lahat naman tayo gustong tumahimik. Si Bato po ito nagsasalita at mamuhay ng matiwasay at makapokus sa kabutihan ng ating bansa. Pero sa ilalim na sugat na in-inflict nila sa amin, I think kailangan talaga na extreme sincerity, hindi yung pahapyaw. Yan po. Hindi yan napapatunayan sa salita, nasa gawa yan. Bakit po wala nang tiwala si Bato kay President Marcos? May experience ako sa kanya na sinabi, ibang ginawa. So mahirap ako makapagsabi kung sincere siya o hindi. Wala na pong tiwala
Alam ko yung sinasabi ni Bato, ina-announce niya na hindi raw makikipagtulungan yung gobyerno ni BBM sa ICC. Tapos kamukat-mukat mo, pinakulong nila si Tatay Digong sa ICC. Yan ba dapat pagtiwalaan? Ngayon, Anticlear, si BBM ang nagsabi ng reconciliation, hindi yung mga Duterte. Parang sinisisi mo na naman yung mga Duterte. Una, Mr. President, bakit namin nalaman o bakit namin sinasabi na yan, tokis lang? Eh si Anticlear po siya, panay pa rin ang bira eh. Di ba? Wala naman tigil sa kabibira yung mga bata mo. Tapos sasabihin mo, reconciliation. Kung bumira yung bata mo, walang tigil eh. Hindi naman tumatahimik yung bunganga ni Anticlear eh. Anong klaseng reconciliation yan? Ikalawa, tuloy pa rin ang impeachment ni BP Sara. Ha? Tuloy-tuloy pa rin. Yung mga tauhan mo sa Kongreso, yung mga congressman, tuloy-tuloy pa rin ang banat kay BP Sara. Paano magkakaroon ng reconciliation? Salita ka lang na gusto mo makipagbati pero lahat ng kapanalig mo umaatake sa mga Duterte. Ano reconciliation dun? Kung patuloy niyong atakehin yung mga Duterte. Pero mas maganda po yung sinabi ni Senator Bongo. Ito po yung sinabi ni Senator Bongo tungkol po dyan sa reconciliation na yan. Kung gusto nyo ng reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Correct. Di ba? Tokis lang yan. Ang dali lang po sabihin. Importante dito yung sinseridad ng bawat isa. Kung gusto po ninyong reconciliation, pabalikin nyo muna si Tatay Digong. Yung makakita ba ng effort, no? Hindi naman po, alam nyo, Anticlear, sa kaalaman mo, hindi Duterte ang nang-aapi. Duterte po, Marcos ba ang pinakulong sa ICC? Marcos ba yung may impeachment? Di namin problema. Gusto nyo maging maganda pa record nyo sa mga susunod? Ayan. 20 pesos na bigas. Utangin na naman yan. Hindi naman po 20 pesos na bigas na napababa nyo yung presyo. Ibebenta nyo ng palugi ang 20 pesos na bigas, poponduhan po ng taong bayan, pero ni sa Mindanao po, ni isang tindahan sa Mindanao, walang maibebenta. Bakit kaya? Reconciliation ang gusto nyo? Sa Mindanao, ni isang tindahan, wala. Ganyan ang reconciliation sa kanila. Tokis lang. Hanggang salita lang po yan, Mr. President. Wala pong kinalaman yan. Alam nyo, believe talaga ako, no? May mga pag-amin pa. Oo, inaamin natin. Na hindi, kasi inuna natin to. Anong inuna nyo? Anong malalaki ang inuna nyo? Mr. President, ika-4 na taon na ninyo ng panunungkulan. Ha? Nangangako pa rin kayo. Yung mga pangako na yan, na re-reviewin nyo yung mga ginagawa, hindi po pinapangako yan. Tanggalin nyo yung mga hindi karapat-dapat. Reconciliation ang gusto nyo, nariyan si Anticlear, araw-araw. Reconciliation, pero walang budget yung Vice President. Hindi nyo nga binigyan ng budget. Ang ganda ng proyekto, Burial tsaka yung Burial at dahil kalaban, hindi nyo tinanggalan. Ay tinanggalan ninyo ng budget. Tama si Bongo. Pinakamaganda po yun. Ngayon, kung papalag pa rin kami
na pinabalik nyo na si Tatay Digong at dito na nililitis, talagang, kasi wala po kami nakitang ginawa nyong kakaiba eh. Gusto nyo na reconciliation sa salita. Ano po yung ginagawa nyo na pagpapakita na gusto nyo talaga na reconciliation? Bumabalat pa rin si Auntie Claire, nakakulong pa rin si Tatay Digong, tuloy pa rin po yung impeachment. Pag tinanong kayo sa impeachment, sasabihin nyo, nasa Senado na yan. Wala po. Ito po, meron po dito na nakakatawa, si Marites Bitug. Kasama rin to sa mga fact-checker si Marites Bitug sa Rappler. Sabi nito ni Marites Bitug, Sara's bank accounts can be opened to the prosecutors. AMLAC will lift the lead on her financial transaction ayon sa veteranong mamamahayag na si Marites Danggilan Bitug. Bank accounts ni BP Sara bubulaga sa impeachment trial, sabi ng veteran journalist. Okay. Ang sagot ko nga sa post niya na bubulaga sa impeachment trial, ano ngayon? Meron po ba kayong akusasyon na yung si BP Sara po ay nagpayaman sa pwesto? Magkano? Di ba? Hindi po pwede na buksan lang natin yan. Ano ngayon kung binuksan yung bank account? Makakakita po ba kayo na ninakaw yan? Patutunayan nyo na ninakaw yung bank account na yan. Hindi, alam mo, hindi porket nakakita ka ng pera sa bank account. Imaginein mo na lang to, Bitug. Ano yung sinasabi ni BP Sara? Ano yung sinasabi ni BP Sara na magkano yung utang ni Beatrix Jinky Luistro? 8 million? Biruin nyo. Malakas kumita yung asawa niyan. Kung makakakita ka ng kayamanan, ano ngayon? Masama na bang kumita? Ha? Bitug, masama bang kumita? Pinagbibintangan mo ba na nagpayaman sa pwesto? Kasi first, bagong akusasyon na naman yan. Hindi ka naman congressman. Mahirap po yun. Yung pabubuksan nyo lang yung bank account tapos ginawa nyo na kay Corona yan. Pinabuksan yung bank account tapos maghahanap kayo ng mga butas. Sa tingin ninyo, hindi handa si BP Sara dyan? Maliban na lamang kung pinagbibintangan ninyo na nagnakaw si BP Sara, wala nga kayong bintang. Ang binibintang nyo, ang una nyong binintang, ano kinalaman nung bank account dun sa number 1 nyo? Alam nyo ba kung ano number 1 na akusasyon kay BP Sara? Yun nga po, yung pag siya nategi, may maghiganti para sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit po, bubuksan na yung bank account ni BP Sara. Bakit may akusasyon ba kayo sa bank account? Salin na naman ba yan? Ginawa nyo na kay Corona yan. Matataplaugan kayo. Sige, alam nyo, marami ng pangyayari na akala nyo makakaisa kayo sa mga Duterte. Katulad ng pagpapakulong nyo kay Tatay Digong. Ang bilis ng karma. Talo kayo sa eleksyon. Supposedly, 12-0 yun. Pero tinalo kayo Hindi nga po
Ang tuwan-tuwa po sila dahil makakakita sila ng bank account. Opo, kasi vlogger ako eh. Itong vlogger na to magaling daldalan. Tama po kayo. Kung dancer ako, magaling ako sumayaw. Di ba? Eh kaso vlogger. Kailan pa po naging masama sa isang vlogger, political vlogger, ang magaling sa daldalan? Yun yung problema sa inyo eh. Kasalanan ko ba na hindi ka magaling? Kailan pa po naging kasalanan ni Badong na magaling siya? Mauna, maraming salamat. At sinasabi mo magaling ako sa daldalan. Ikalawa, minamasama mo ba? Minamasama mo ba na magaling ako sa daldalan? Laos na po yan. Yung intellectual shaming, wala na po silbi yan. Kasalanan ba namin kung magagaling kami? Magmagaling ka din. Kailan pa po naging masama ang maging magaling? Magaling daw ako sa daldalan. Alam nyo, magsabi po kayo ng mga mali kong sinasabi. Hindi ko po kayo tatanggal. Pero sasabihin mo, itong vlogger na to, magaling to sa daldalan. Opo, salamat po. At sinabi nyo kung magaling sa daldalan. Para nyo sinabing magaling ang trabaho nitong tao na to. Pag yung basketball player, sinabi nyo, ang galing niyang shoot. Ganun po yung sinasabi nyo sa akin. Kaya maraming salamat. Hindi mo ko iniinsulto. In fact, pinupuri mo ko. Di ba? Okay, eto pa isa. Hindi ko talaga maintindihan to. Ano po ang ibig sabihin? Marami po silang yung mga pahiwatig eh. Katulad nun. Yeah, pahiwatig yan. Yo. Ano yung sinabi? Bubulaga sa impeachment trial ang bank account ni BP Sara. Bet nakita mo na ba yung bank account ni BP Sara? Bitog? Nakita mo na may access ka? I-demanda nyo to si Bitog. Mukhang may nagpasilip sa kanya ng bank account. Pag nakita mo ba yung bank account, ibig sabihin makasalanan na. Ako rin may bank account eh. Makasalanan na ba ako? Lahat ba ng may bangko makasalanan? Baka ikaw, Bitog, may bank account ka rin eh. Hindi po kasalanan ng pagkakaroon ng bank account. Naman talaga. Ganun po sila eh. Simple lang naman po. Ha? Simple lang po yan eh. Nagnakaw. Ganun lang po. Halimbawa, ano ba binintang nila kay ano? Overprice. Yung pinatayong City Hall at nung iniimbestigahan niya si Binay, mayroon pong binibintang eh. Nag-overprice. Ang pinatayong City Hall ng Makati o pinatayong, ano ba yung pinatayo sa Makati? Ito po, ano po binibintang nyo? Mayroong, anong tawag dyan? Hindi ipinapaliwanag ang confidential fund. Ginastos ng 11 araw ang confidential fund. Nang po, pakaso pala yun. Ginastos. O parking. Di ba kay Binay? O overprice. May binibintang kayo eh. Eh, ang binibintang nyo, bubulaga ang bank account. Eh, ano ngayon kung bumulaga yung bank account? Masama po ba ang alam niyo yung panay-pahiwatig? Kay Erap, sinabi, sinusuhulan namin si Erap. Di ba? Oh, sino to AS? Si Asyong Salonga po. Sino yung Asyong Salonga? Si Mr. President po. Ito, magkano tong presyo na to? Yan po yung binibigay namin sa kanya.
Merong bintang man lang. Eto puta pa na yung mga pahiwatig lang. May bank account yan. Ay, may bank account. Ay, grabe, may bank account. Kala, ano ngayon ko may bank account? Ako nga, may bank account. Ito pa isa. Pahiwatig lang din po to. Hindi naman nila, wala po silang sinasabi. Halaga ng mga nasabat na illegal na droga. PBBM, July 1, 2022, May 17, 2025. 43.8 billion pesos ang nasabat na droga. PRRD admin, July 1, 2016, May 17, 2019. 14.3 billion pesos ang nasabat na droga. Ano ngayon? Ang ibig nila sabihin, ang gusto nilang palabas, yan yung problema sa inyo BBM. Kung sino man yung mga tao beyond that. Hindi malilinaw yung gusto nyong iparating. Gusto nyo bang sabihin na mas maganda mas marami sila nasabat na droga? Ano ngayon? Ang tanong, ilan na napakulong yung drug lord? Kumpara kay Duterte. Ilan na napakulong yung senador kumpara kay Duterte? Wala kayo napakulong na senador? Si Duterte meron. Panahon ni Duterte meron. Ilan na di ba? Kung droga po pinag-usapan, ilang senador na may kaso sa droga ang napakulong mo BBM? 0. Si Tatay Digong, panahon ni Tatay Digong, 1. O sino nanalo? Tatay Digong. Ilan na napatay nyo na drug lord? 0. Kay BBM. Kay Tatay Digong, marami. Ilan na napatay mo na drug pusher? 0. Kay Tatay Digong, sangkatutak. Huwag po yung droga lang. Ibig mo sabihin, mas maganda ang war on drugs? Tanungin niyo yung tao kung mas maganda yung war on drugs noon. Ito ang pinakamalapit. Ilang milyon ang natukhang ninyo? Ngayon, BBM, ilan ang natukhang ninyo? Ilang milyon? Wala kayong tinukhang? Kay Tatay Digong, milyon Ang ibig po kasing sabihin ng tukhang, kinatok sila at pinagbabago. At sila po ay naniwala. Bakit po sila naniwala na dapat? Wala na tukhang ngayon. Walang nagbagong buhay ngayon. Kay Tatay Digong, milyon. Sino mas magandang patakbo? Yun ba gusto nyo? Sino mas magandang patakbo ngayon ng war on drugs? Di yung may napapatay, may napapakulong, at may napag-re-rehab. Di ba? Nakakabilib nga Kasi mahilig tayo manood ng mga, di ba nanonood tayo ng sine? Sa mga Tagalog film yan, mga epektos ang tawag yan. Nasa na mga epektos? Ipinagpapatayan yung mga epektos na yan. Dito, nakakahuli na epektos, isang driver lang. Tapos, tuniladan droga. Walang kasama. Ngayon, may sinasabi, meron na naman tayong ngayon. Meron na naman tayong Shabulab. Di ba? Kamakailan lang na balita. Shabulab. Wala nahuli pero nakahuli ng gamit. Dati, napasara na lahat yung Shabulab.
Oh, News 5, 43.8 billion halaga ng nasabat na shabu kay Marcos. Nasabat na shabu lang po ba? Wala po bang yung drug lord na napakulong, senador na napakulong? Yun na lang puta, senador napakulong. Bilib na bilib yung tao kay Tatay Digong. Kasi mayor, mga nasa talagang tinugis ni Tatay Digong. Kaya wag niyo pong hindi niyo po di-disclaim, no? Wag niyo pong i-claim na mas maganda yung anti-war on drugs ngayon kaysa nung panahon ni Tatay Digong kasi hindi maniniwala sa inyo yung tao. Yan lang po mga kapatid ang ating topic. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaction. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Mag-likes din po.